I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Amen. Naimbag nga morning, kakabsat. It's another Wednesday morning at ngayong umaga po ay muli po tayong magsasama-sama para
mag-aral ng salita ng Diyos, tandaan po natin na ito ang ating spiritual food. Without this ay mahina tayo sa buong maghapon kung wala po tayong kinain na salita ng Diyos, 'di ba? Kaya sa lahat ng mga kasama namin diyan ay nakakatuwa, marami na namang interns na kasama tayo at I hope na makakasama namin kayo hanggang matapos yung ating programa. Okay, so dito po sa studio, of course, andito si Sir Mark na masarap ang kanyang kape. si Rhea na mukhang Diyosa sa kagandahan at si Inday na nagpo-promote ng simplicity is beauty. So yun at yan sa Google Meet naman. Syempre kasama po natin si Sir Ariel. Good morning po, Sir Ariel. Hello, good morning sa inyong lahat. Good morning sa inyo dyan sa studio. At napakaganda yung may mga descriptions. Cherry ngayon. Nag-evolve yung mga kasama natin dyan. Alright, so good morning sa lahat. And ayun, nabanggit ni Ma'am Cherry, nandyan ulit yung mga interns at magandang umaga sa inyo. And we are grateful and thankful na naisip ninyo to join us this morning for this kapapasok kasi ang isang trimester ulit at siguro na finalize nila mga listahan ng mga kung sino yung mga magi-intern and it's good to see everyone again this morning. So thankful for your initiative na sa umagang ito is despite of yung hectic na schedule ng mga estudyante ng mga ito is sinasabi ko sa inyo walang ibang napakagandang maging uunahin natin in every morning if not listening to the word of God that will guide us sa ating gagawin for the entire day or even the entire week or even sa entire na buhay natin basta tuloy-tuloy lang tayo na makinig. So good morning sa inyo dyan sa studio and siguro mamaya na natin i-greet yung mga kasama natin sa Facebook Live and greet din natin ang ating mga delegates sa Balikatan this 2025. So we continue to pray for them para sa kanilang physical strength, most especially ang kanilang spiritual strength, of course, kanilang emotional strength para hindi sila maging ano na yung tawag nila doon? Homesick, kumbaga. Okay, and then malaman natin na Wednesday may umuwi, mga ganon. Okay, para tapusin nila yung Balikatan, and I believe that importante yan para sa kanila, so all right, so before tayo ay mag-proceed, tayo ay sandaling manalangin. Let's pray. Almighty Father, we thank you so much again for this morning. We thank you so much, O Lord, sa opportunity again pakinig ng inyong salita. Maraming salamat sa interest ng bawat isa sa amin, dakilang Diyos, na makinig ng inyong salita ngayong umaga. Naway for this morning, O Lord, is meron po kaming maging takeaways, maging baon, O Lord, for us to continue, O Lord, our journey sa aming spiritual life. We thank you so much, O Lord, sa binigay mo ulit na pagkakataon na ito sa amin. Unang-una, O Lord, is we thank you so much for giving us a good night rest and waking us up this morning. And we pray as we continue this devotion, give us wisdom, kaming magsasalita, O Lord, na kami po ay maging blessing ngayong umaga para sa bawat isa sa amin. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right, so sa ating mga interns, na mga kasama, ang
Ang topic natin for this month is all about soul winning and discipleship. Okay, so pag sinabi nating soul winning is that it is the process of bringing uh, these people to know Christ, okay, and accept Him as their Lord and personal Savior. So it is the process of giving them and sharing them the gospel of the Lord Jesus Christ. If we do not know, kung hindi natin makilala kung sino ang ating Panginoong Hesukristo, doubtful na maging tapat tayo sa Kanya, doubtful na siya ang maging Diyos at sarili nating tagapagligtas. And kung hindi natin alam yung ganyan, no, is that we tend to rely on ourselves and material things and everything aside from the Lord Jesus Christ natin. And of course, ang pinaka worst na mangyari sa atin if we do not accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, ang kaluluwa natin walang ibang pupuntahan kung hindi sa impyerno. That is why we share the gospel, we share the Lord Jesus Christ to others. Okay, so that pati sila, diba, is that hindi tayo maging selfish, that we enjoy the gift of salvation from the Lord Jesus Christ, and yet others do not. Okay? That is why we have soul winning. Okay? So bringing these people, not religion, not the Baptist church, but only the Lord Jesus Christ. And that is soul winning. So for the past few weeks is meron tayong mga naumpisahan. Last week kasi is ang pinag-usapan natin no is about mothers, okay? Mother's Day. So hindi na maging Mother's Day, Mother's Year every year. Okay? So commitment to soul winning and discipleship. Right? So pick up natin from last week. Ang verse na ginamit ko dito is Ezekiel. If you can remember, let me read it again for you. Doon na lang sa 18 to 21, sabi niya, Ezekiel 3 verse 18, sabi niya is that, when I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life. The same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Verse 19, yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Again, when a righteous man doth turn from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die, because thou hast not given him warning. He shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered, but his blood will I require at thine hand. And then verse 21, nevertheless, if thou warn the righteous man that the righteous sin not, and he doth not sin, he shall surely live, because he is warned, although also thou hast delivered thy soul. Okay, so ang pinag-usapan natin dito is that why we should commit to soul winning. And nandun yung mga ibang points ko. Right? Number 1, it is the command. It is a command or instruction. Okay, so aside from Matthew 28:19, sabi natin is that, sabi niya, go ye therefore and teach all nations. Also dito sa verse 17 sa binasa natin, anong sabi niya? Give them warning. Okay? From whom? From God. Okay? Sabi niya, give them warning. Okay? From me. And so, discuss natin ito yung if we are a soldier of the Lord Jesus Christ, no? We have that kind of discipline
And yung discipline natin, ng ibig sabihin ng discipline is to narrow. Okay? And so when we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, our lives focus is diverted already, no? Not on worldly things, not on anything na kung ano-ano dyan, but only to the Lord Jesus Christ. And so when we are commanded, we obey. Another one is that yung second is soul winning is warning people of the consequences. So what is the consequence? Nakalagay dyan sa verse 18 and verse 19, thou shalt surely die. Okay? And alam natin, all right? So ang death, okay, is that it is our separation. It is not only the physical death, but a separation, okay, from God. And so if we sabi niya sa Romans that for the wages of sin is death. And then death ulit doon is our separation from God. And when we are separated, no, impyerno ang kalalabasan natin. And then sabi niya is that shall die in his iniquity. Okay? So warning means something that makes us aware of possible danger. Kaya nga nakakalungkot, no, that many times when we give soul winning, karamihan is hindi nila alam that this is a warning of a danger ahead. Okay? Meron yung isang I think sinulat ko dito yan. Yung kanta, did you tell someone about Jesus, 'di ba? Doon sa last stanza niya, sabi niya is that some traveler you shall meet today may walk down this pathway no more. For this could be the final mile before his journey's over. How sweet it would be to meet him again. Okay? In heaven, some glad day. And hear him say, I made it through, for you told me about Jesus someday. Okay? Wow. Diba? So, di natin alam, yung nakakasalubong natin, it will be their final journey. It will be their final mile. Okay? And yet, we missed to share the gospel. And one day, hindi natin siya nakita. Diba? In heaven. So, it's a loss. Diba? But if we have shared it to them, and then one day, nagkita tayo, okay, in heaven, we will meet there, and then sasabihin niya, thank you, andito ako because you shared to me the gospel. Diba? That's the effect, the consequence ng soul winning, that it is a warning of, a danger, possible danger ahead. And so, I think nag-end ako dito sa third is why should we commit and why do we do soul winning? To save lives. Okay? And ang sabi natin dito is that in verse 18 and verse 21, ang sabi niya dito is that to save his life. In verse 21, sasabihin niya naman that he shall surely live. And ang sinasabi natin dito na to save lives, hindi yung literal, no? Na, actually, kung tutuusin, literal eh. Okay? Especially those who are living in iniquity, those who are living in sin. Okay? Na kung saan, hindi yung tawag dito, na hostage and then sinave mo yung kanyang physical life. No, hindi lang yun. What's more important, kasi bihira yung mga ganyang mga situations. Okay? Accidents, mga ganyan, danger na physical natin, pero yung daily temptations natin. Diba sabi nga natin in Ephesians 2:1 is that we are dead in sin. Okay? And that's what many of us are living, okay, in sin. And that's where we're going to save them. Diba? You can ask each and everyone dito sa atin ngayon. Mula sa akin, hanggang sa mga kasama ko sa studio, hanggang sa mga kasama natin na
ng mga kapatiran. There are testimonies, many testimonies na makita natin that their lives have been saved. Okay? And then, uh, uh, what you call this, hindi lang yung kanilang kaluluwa, but even their physical life have been saved from sin, from iniquity, from, vices, nawawala. Okay? Kaya dito sa uh, Hebrews, kung pupuntahan natin yung Hebrews is familiar din sa atin ito. Hebrews 11, 25. Anong sabi niya dito? Si Moses, sabi niya, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin. Okay, for a season. Karamihan naghahanap ng purpose of their lives. Karamihan is that di nila alam kung paano mamuhay dito sa mundo. Ang alam lang natin is that trabaho, sweldo, gastos, ganon lang. Paramihan ng pera, paramihan ng material things, pagandahan ng kung ano-ano. Karamihan ganon. Diba? Paramihan ng degree na nakuha. Parang ganyan, paramihan ng ang dami-dami. Okay? And then kung sino yung nakatikim ng pinakamahal na alak, mga ganyan, yun yung lifestyle, no? But those are only for a season. Dito ako pupunta. My last point. Why should we commit to soul winning? Kasi, number 4, because even lahat ng mga nakuha natin, lahat ng mga meron tayo, lahat ng mga nagawa nating maganda, anong sabi niya? Because even our righteousness will not be remembered. If you will look at verse 20, anong sabi niya dito? Because thou hast not given him warning, he shall die in his iniquity, in his sin, and his righteousness, which he hath done, shall not be remembered. Okay? If we don't fulfill the Great Commission, actually yun kung karamihan din na nasasayangan tayo, no? There are so many people na totoo lang is that righteous sila sa mundo, okay? But they do not know the Lord Jesus Christ. Hindi nila siya kilala. Diba? Ang akala nila is that yung good works nila, because of their good works, they will go to heaven. No, that's not what the Bible says. In Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, memorize natin yan. For by grace are ye saved through faith. Okay? And that not of ourselves. Hindi tayo, wala tayong kakayanan. Okay? Regardless of what righteousness ang meron tayo, regardless of what good works ang ginawa natin, it is still only the gift of God. Okay? Being saved is the gift of God and not of our works. Bakit? Nandyan yung rason. Magmamayabang tayo. Diba? Kaya nga sabi niya, lest any man should boast. Okay? Ginawa ko to. So, diba? Ang akala nila, ayan, sapat na yan. So that they will go to the kingdom of heaven. Isaiah chapter 64 verse 6. Okay, anong sabi niya dito? Ako nang babasa. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. Okay? And we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. And then pag itutuloy natin, and there is none that calleth upon thy name, that stirreth up himself to take hold of thee. For thou hast hid thy face from us, and hast consumed us because of our iniquity. Diba? And so it is our filthy rags. Last verse. Remember not, Psalm 25:7. Psalm 25:7. Sabi niya dito, remember not the sins of my youth, nor my transgression. According to thy mercy, remember thou me for thy goodness sake, O Lord. Kaninong goodness yan? The Lord. Okay? It is not us.
It is not our righteousness that saves us, it's His mercy and grace. It is the righteousness of the Lord Jesus Christ. Okay? And so, you see, why we should commit, no, to soul winning, because even the good things, the righteousness that we have done dito, diba? Our righteousness should be anchored on the fact that we already have Jesus Christ in us. Diba? As a matter of fact, mga kapatid, kung wala tayong Kristo, karamihan, gumagawa tayo ng maganda, not to please the Lord, but to please ourselves and to please others. Ganun yung magiging purpose natin. Kaya nga sabi niya 'di ba? Not of our works, lest any man should boast. Pero pag ginagawa natin yung maganda because we are saved and because of the Lord Jesus Christ, hindi tayo magmamayabang. 'Di ba? And so, sabi nga dyan is that even our righteousness, okay? Even our righteousness, these are filthy rags. If it is not done para sa ating Panginoon. And then, dito sa binasa natin, and His righteousness, which He hath done, it shall not be remembered. Walang kwenta yung mga yun. If it is not done, okay, for the Lord Jesus Christ. Okay. All right. So I hope that dyan is meron tayong napulot na aral ulit this morning. Okay, and stay tuned pa rin kayo. Tamang-tama kayo mga interns, 6 o'clock, maaga pa before kayo mag duty. Okay, dyan muna, Ma'am Cherry. Amen. Thank you, sir. At huwag kayo mag-alala mga interns, hindi namin tatagalan. So, ayun. So, nakakatuwa na dito sa ating lesson ay ine-explain talaga yung reasons bakit tayo nag-uusap-usap na magko-commit para mag-win ng souls. And totoo yun, sabi doon sa kanta din na naaalala ko tuwing may patay, yung only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Yun lang talaga yung maaalala ng Panginoon. Yun lang yung may kwenta sa buhay natin. And ngayon nga ay dahil nalaman na natin na ito ay command ng Panginoon, 'di ba? Sa akin namang pagpapatuloy kasi nung last parang introduction lang din yung na banggit ko na sino yung mga dapat i-win, sino yung dapat magwi-win, 'di ba? Yung mga syempre yung mga taong tumanggap sa Panginoon na dapat pagka tumanggap tayo ay may pagmamahal na tayo sa Panginoon at sa kaluluwa kaya natin ginagawa ang mga bagay na ito. Hindi ito hindi ito parang fashion na sumusunod-sunod ka lang, hindi po. Kasi nga, eternal yung value nito. Okay? And, ngayon ay gusto ko lang na, meron tayong babasahin lang na verse doon sa Acts chapter 16, no? Hindi ko nababasahin yung buong kwento. I-explain ko na lang para makasave tayo ng time. So, dito sa Acts chapter 16, ito yung patungkol sa rich man, no? Rich man na sabay sila ni Lazarus na pumunta sabay silang namatay. Ayan. So, dito sa Acts chapter 16 verse 19, yan. Sabi niya dito, Luke pala to. Luke, hindi siya Acts. Sorry. Luke chapter 16 verse 19, sabi niya dito, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. Itong rich man na ito ay dinescribe siya kung ano ang kalagayan niya. And then dito sa verse 27, sabi niya dito, then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren,
that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Ang nagsasalita po dito sa part na ito ay yung rich man. So, ang nangyari po dito, para sa mga interns na hindi nyo pa naman alam yung kwento patungkol sa rich man and Lazarus, itong rich man at si Lazarus ay sabay na namatay. Si rich man, dahil hindi niya nakilala ang Panginoong Jesus, hindi niya tinanggap si Kristo sa puso niya, nung siya ay nabubuhay pa, siya ay napunta sa impyerno. At si Lazarus, dahil kilala niya ang Panginoon at tinanggap niya ang Panginoon, nasa langit siya. So, ano ang nangyari during this time? Kung makikita niyo yung binasa natin sa verse 1, dinidescribe na siya ay, he fared sumptuously, di ba? He was clothed with purple. Yan. Ibig sabihin ay royalty siya, 'di ba? Kasi nung unang panahon pag naka-purple ka, kagaya ni purple ba yung suot mo? Pag naka-purple ka, 'di ba? You belong to the royal family, no? So, ganun siya. Ganun yung niya. Tapos, pag sinabing fared sumptuously every day, talaga namang hindi lang sa kasuotan, sa pagkain, di ba? Sa lahat ng material na bagay ay maaring meron siya. Pero bakit dito sa verses 27 and 28, parang nagmamakaawa na siya, di ba? Nagmamakaawa. Isang rich man na nagmamakaawa, di ba? Saan tayo makakakita ng ganun? Sa lang sa mga kandidato. Yan. Pero dito po, hindi po siya kandidato, kundi nasa impyerno na siya, at siya po ay nakikiusap, nagmamakaawa kay Abraham na ipadala si Lazarus sa kanyang mga kapamilya. Dahil na-experience niya po yung hirap ng nasa impyerno. For I am tormented in this flame, sabi niya po. Diba? Kaya nga ang hinihingi lang niya, ano yung hinihingi niya? Just one drop of water para lang makul yung tang niya. Kasi nga, grabe yung na-experience niyang hirap doon sa impyerno. Kaya sabi niya, ayokong ma-experience ng mga kapatid ko ito. I have 5 more brethren, nabubuhay pa sila, may chance pa sila. Because ako, I did not take the chance na ibinigay sa akin ng Panginoon nung nabubuhay pa ako. So, pwede bang pakipadala nyo si Lazarus at sabihin niya na mayroong ganitong lugar na nandito ako at ako'y nahihirapan para hindi na sila pumunta. 'Di ba? So, that is the reason kung bakit we really have to commit to win and disciple not only our family, pero yung mga tao nga na nakakasalubong natin, nakakasama natin sa trabaho, nakakatabi natin sa upuan, 'di ba? Kaya sabi ni Sir Ariel kanina, sige, wag mong i-share yung gospel and then pagdating ng panahon, nakita mo siya sa impyerno, i-require ng Panginoon yung blood niya sa'yo. Yan. Kasi hindi mo siya winarningan eh. Di ba ang instinct sa atin, pag may nakikita kang mabubunggo or madidisgrasya, ang sasabihin mo, ay, wag ka dyan. Di ba? Wag ka dyan, madidisgrasya ka dyan. Or hihilain mo palayo doon sa disgrasya. Pero bakit ngayon, eternal ang pinag-uusapan natin? Soul ito na pagka nalaglag na siya sa impyerno, wala na siyang kawala. 'Di ba? Maaring yung ma-aksidente, ma-hospital yan, gagaling pa yan eh. 'Di ba? Pero yung pupunta ng impyerno, wala nang labasan yan. Kaya nga, ganun po kahalaga na maibahagi natin sa ating kapamilya. Maaring may mga interns tayong kasama dito na hindi nyo pa po na ibabahagi sa pamilya ninyo yung natanggap nyo, no? Because naniniwala ako sa mga nandito natin, nakasama natin ngayon ay, naniniwala akong kayo ay tumanggap na kay Kristo sa inyong puso bilang tagapagligtas. Ngayon, kung hindi pa, better accept the Lord Jesus Christ in your hearts as your Lord and personal Savior. Kasi, napakahalaga na tinanggap natin si Kristo. Sabi ni Sir Ariel kanina, one day magkikita kayo sa langit nung nag-share sa'yo. Sasabihin mo, magpapasalamat ka. Thank you ha. Nandito ako because you shared to me the gospel. At ngayon, dahil nakita natin ito na may mga nakikiusap na pumunta tayo sa kanilang mga kamag-anak. May mga nakikiusap na ipaalam nyo sa mga mahal ko sa buhay na merong impyerno. So anong gagawin natin ngayon? Kailangan natin ng preparation. Kailangan natin ng matinding preparation. Ano? Kaya nga, dito sa Biblia, wait lang, inipitan ko naman yun eh. Sa 2 Timothy, chapter 3, verse 16, ang sabi niya, dito lang muna tayo sa
Sa 2 verse 21. Yan. Gusto ko lang na basahin natin ito as our motivation para mag-prepare. Ano? Sabi dito, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Para po maging prepared tayo na pumunta sa mga tao para sabihin ang patungkol sa Panginoong Hesus, ano yung unang-una nating kailangang gawin? Kailangan tayo muna yung ma-save. Yan, di ba? Kailangan prepared tayo, and that is the first preparation that we should have. Tayo muna yung unang tatanggap sa Panginoong Hesukristo bilang sariling Diyos at tagapagligtas. And then sabi ng Biblia, if a man therefore purge himself from this. Pag sinabing purge ay cleanse, lilinisin. So kailangan matanggal muna yung mga dapat matanggal. Yung sa verses 16 and 17, anong sabi dito? But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Iwasan natin, umalis tayo sa ganong klase ng kalagayan. Yung ungodliness, tanggalin natin yun, sabi ng Bible. And pag natanggal na lahat yun sa atin, yung mga ungodliness, ayun, pwede na tayong pumunta sa mga kamag-anak natin, sa mga mahal natin sa buhay, at sasabihin na natin yung nangyari sa atin. Ano? So, napakaganda na pagka tayo ay nag-decide na mag-commit to win souls, magdi-decide din tayo na ayusin yung ating testimony or yung pagkakilala na ng tao sa atin. Meron kaming isang kagrupo sa Judah, no? Na si Brother Ron. At dati siyang, yung testimony niya, sabi niya, at kilala ako dyan sa lugar namin na manginginom, gangster. Ayan, may mga tattoo siya eh. At yun, ganun yung kalagayan niya. Nagsisimula lagi ng gulo. Kaya nga, siguro kung hindi siya yung nagsimula ng gulo, siya ay nakigulo, di ba? So, ganun yung naging buhay niya. Pero this time, nakikita siya ng tao na, wow, naka-polo na siya. Naka-long sleeve at may hawak na Bible, nag-share ng gospel. At alam nyo, sabi nga niya sabi nga daw nung mga kasama niya, ngayon, Bible, mamayang gabi, inuman, ay bote naman ang hawak mo. Pero sabi nga sa kanya ng leader namin na, yan Brad, ang maging challenge sa'yo, no? Na dahil ikaw ay nagsimula na ipinakita mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, tuloy-tuloy ka na. Huwag mo nang hayaan na imak ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbalik mo sa ganung kalagayan. Although, hindi po madali yun na, di ba yung transition na all your life, ganun ka, hindi ko alam kung ilang taon na si Brother Ron, siguro mga 25, ganun. So, ilang years siyang ganun yung buhay niya, tapos biglang twist na, wow, ngayon, iiwasan niya na lahat yon. Hindi po madali, but it takes commitment to do that. Di ba? Napag-aralan natin yun, ano ba yung commitment? Tuloy-tuloy ito na agreement sa Panginoon na gagawin mo itong action na to, 'di ba? So, dahil kailangan nating mag-win ng ating kapamilya, kailangan i-prepare din natin yung ating sarili. Hindi ka pwedeng pumunta sa giyera na wala kang preparation. So, anong gagawin mo? You have to show them that meron ka talagang Kristong tinanggap sa iyong puso, 'di ba? Kaya nga dito rin sa 2 Timothy, sabi sa verse 15 sa chapter 2, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Anong gagawin mo? Mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya sa mga interns, alam nyo, hindi po mawawalan ng kabuluhan yung pag-upo nyo dyan every Sunday morning, na nakikinig kayo sa Sunday school, nakikinig kayo sa preaching. Maganda nga, mag-commit din kayo na hanggang hapon, yan. 'Di ba? Para madagdagan pa yung naririnig ninyo kasi lahat ito, habang pumapasok ito sa ating isip, sa ating puso, one day,
ay hindi mo alam, isa ka na rin sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. 'Di ba? Kasi kami po dito, kung tatanungin nyo, kahit si Sir Ariel, hindi yan basta parang naging bisita lang sa simbahan, tapos kinabukasan nagsishare na ng salita ng Diyos. Hindi. It takes time to develop yung puso mo, yung isip mo na talagang magkaroon ka ng burden or ng commitment na mag-share ng kaluluwa. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng knowledge na nailalagay sa ating isip. Kayo din, halimbawa kayo din na mga nag-aaral, hindi naman, kaya nga isang semester yan na pag-aaral, di ba? Isang semester yan na sinasabi sa inyo, ano ba itong, ano ba yung sinabi ni, nung nakaraan? Yung military professionalism. Pinag-aaralan nyo yan, di ba? Yung mga ganun na mga bagay. Hindi lang isang araw yan. Pag-aaralan nyo yan ng isang buong semester. O baka meron pang 1, 2, 3, di ba? Para lang ma-instill sa atin yung knowledge na kailangan nating malaman bago tayo sumabak. Yan, 'di ba? So sa atin bilang Kristiyano ay kailangan nating mag-aral ng salita ng Diyos, 'di ba? So ganun po kahalaga yung preparation natin. Kaya nga doon sa John chapter 5 verse 39 sabi doon, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Search the scriptures. Kailangan nating i-search yung salita ng Diyos. Hindi lang basta titignan mo or hawak-hawak mo. Maraming ganun di ba? Hawak mo lang yung Biblia mo. Pero ang totoo niyan, binabasa mo ba? O nakapatong yung cellphone? Joke lang. Marami na kasing ganun di ba? Na marami tayong nakikita. I don't know sa mga adult, pero sa mga kabataan kasi, nakakalungkot na minsan, maglalakad ka, ako, nararanasan ko yun di ba, magsi-CR ka, ongoing yung service, yung preaching, makikita mo, nakabukas naman yung Biblia, pero may nakapatong na cellphone, di ba? So, sana lang yung cellphone niya ay, ang binabasa niya doon, ay Bible pa rin. Di ba? May mga cellphone naman na may Bible app. So, yun po, kailangan natin ng preparation because we have to rightly divide the word of God. Kasi kung hindi natin gagawin yun, mapapahiya tayo. At sino ang higit-higit na mapapahiya? Yung Diyos na inire-represent natin. 'Di ba? Sasabihin talaga sa atin, they will mock us, sasabihin nila, sinasabi mo na may Diyos ka. Wala nang tayong pagkakaiba. Mas malala ka pa nga O, 'di ba? Sinasabi mo na alam mo yung hindi mo nga alam kung saan yung John 3:16 dyan sa Bible mo O, diba? So, tayo yung nagdadala ng kahihiyan sa Panginoon. So, kung gusto nating maligtas ang mga tao sa kapaligiran natin, we have to be prepared. At paano tayo maging prepared? By searching the Word of God, by studying the Word of God, by listening sa Word of God. So, yun lamang po at maraming salamat po. To God be the glory. Amen, amen. Thank you, Ma'am Cherry. And pag nakikinig tayo, hindi na lalaos yung kwento ng rich man and Lazarus. Yan ang isang napakagandang example ng why we need to commit to soul winning. Okay? Nung nandun na sa impyerno yung isa, tsaka pa lang niya sinasabi, puntahan mo itong mga kapatid ko. You know, only when it's already done, too late. Kumbaga. Okay? At least, alam nyo, naranasan niya at ang hirap nang nandun siya sa impyerno so that hindi maranasan ng kanyang mga kapatid. Okay? And something na dapat tayo also is concerned sa mga kaluluwa, and that's what soul winning is all about. Amen. All right, so tanungin naman natin itong dalawang kasama natin sa studio. Ayan, so may naka-purple. Okay. Royalty. Sabi niyo yung Cherry kanina, yung mga purple, mga kanyan sign ng kanyan. Oo. Okay. Sige. Sister Rhea. Mas mayaman. Good morning po sa ating lahat.
Ayan. Una pa lang na masaya na kami. Ayan. Una-una po sa lahat is, ayan, meron na naman po kami natutunan all about to commit to soul. Commit to soul. Commit to win souls and discipling or discipleship. Ayan, yung ano nga po, kanina nasabi ni Sir Ariel, yung pinaka parang nag-remind na ano po is yung hindi po natin dinadala yung mga tao or ini-invite yung tao dito for religion, but through hearing God's word. Na gusto po natin sila na makarinig ng salita ng Diyos, hindi lamang hanggang doon sa pag-share ng gospel. Sabi nga po ni Sir Maki na hindi mo matatawag na soul winning kung hanggang sa pag-share mo lang siya. Hanggang sa pag-share lang yung narinig niya yung pagsusolwin mo lang, hindi mo matatawag na soul winning, kundi dapat i-invite mo sa church, then pag na-baptize, na-disciple mo, yun yung tawag na soul winning, sabi niya po. Kaya, isang mapakahalaga din po na bagay, yun na, nung ako nga po nasa anda talaga na hindi talaga ako marunong mag-soul winning. As in, tinuturuan na ako ni mama. Tapos, si mama, isang oras siya mag-soul winning pero, ang pagkakaalam ko din dati is maraming mga verse, ganyan. Pero hindi ko naintindihan yun. Parang lang sa akin talaga, parang verse lang, gano'n. Pero yun nga po, unti-unting naliwanagan sa akin yung sa mga lalo na po sa Romans Road na talaga na mai-emphasize doon yung mga all about sins, all about sa salvation nga po. Kaya very thankful po at yun nga po na sabi din po kayo ni Sir Ariel na pagka ang kagandahan po pagka ang kagandahan ang ginawa natin, hindi tayo magmamayabang, kundi andun po yung pag-glorify sa Panginoon. Kung mayroon man tayong nagawa para sa Panginoon is nga lagi natin sinasabi, to God be the glory. Kaya yun po, isang maganda din na ako nga po pag nakaka-share lang ako ng isa, ang saya-saya ko na parang gumuguho na yung ayan, so kay Ma'am Cherry naman po, ay natutunan ko nga hindi ibig sabihin na familiar na yung kwento. Nagre-remind, ito rin po yung parang na-remind din ako ulit nung kunento ni Ma'am Cherry about sa rich man kay Lazarus, na dapat nga po sabi ni Pastor, hindi lang yung mga squatter, kailangan malalaking bahay din puntahan, kasi hindi lang naman sila yung may kailangan ng salita ng Diyos, kundi yung mga mayayaman din, or hindi naman yan sa yaman o sa hirap, kundi lahat naman kasi tayo ay kailangan ng salita ng Diyos. At yun nga po na yung sa rich man, nandun yung nasa huli yung pagsisisi niya na nagmakaawa, talagang andun yung makikita mo yung pagmamakaawa niya nung nasa impyerno na po siya. At sabi din po ni Ma'am Cherry kanina na kung ikaw ay saved na, kung ikaw ay anak na ng Diyos, yun nga po, natanggalin natin yung ungodliness sa buhay natin at palitan natin ng godliness. Ayan. So, then sabi niya po kanina, sa soul winning, dapat ikaw yung una-unang masave. Sa pagso-soul winning, dapat ikaw muna yung masave or maging prepared bago mo i-share sa iba. I-share mo yung gospel. Yun din yung sinabi ni Sir Maki pagdating sa discipleship. Sabi niya, dapat ikaw yung una-unang madi-disciple, dapat ikaw yung una-unang matututo, dapat ikaw yung una-unang makakarinig ng salita ng Diyos.
bago mo ibahagi ito sa iba, sabi niya. Kasi paano ka magiging handa or paano mo ma-share sa iba kung hindi ka handa, sabi niya nga po. Kaya, yun, napakalaking tulong din po yun na sa isang tao na masisharean mo ay hindi lamang yung tsamba-tsamba ka. Yun po. So, yun lang po yung tutunan ko, and to God be the glory. Amen. Amen, amen. Thank you, Sister Rhea. And napakahalaga. Talaga nung hindi lang tayo nakikinig, but more importantly also is nakakatuwa na meron tayo na natututunan sa lahat ng naririnig natin. That's the most important actually in listening attentively. Yun yung Bible study namin sa mga kasama ko kahapon. Gabi, yun yung topic namin eh. Iba yung kikinig ka, iba yung nakikinig ka attentively, iba yung gagawin mo. Yung, Amen. diba? Alright, so Sister Sheila, anong blessing mo ngayon? Good morning po sa ating lahat. Ang sa akin po is, ang pag-commit po natin na mag-soul winning po is, sabi nga po ni Pastor is, isa po itong heartbeat po ng heartbeat po. At kapag nagso-soul winning po tayo at marami po kasi kapag yung pagso-soul winning po is pag marami pong maligtas is mag-glorify po natin yung Panginoon. Kaya lalo na kapag nakapunta na po sa church, na-baptize na po sila. At kasi kapag kasi kapag marami tayong nabahagian ng salita ng Diyos at tinanggap po nila tinanggap po nila yung salita ng Diyos is sabi nga ni Sir Ariel is isa po itong regalo po ng Panginoon. Kaya dapat sabi nga ni Ma'am Cherry is dapat prepared po tayo kasi kapag tinanggap po na natin si Jesus Christ is dapat makikita na po sa atin yung pagbabago. Kung noon nasa kamunduhan man tayo, is dapat ngayon makikita na sa atin yung may salita na po tayo ng Diyos sa buhay po natin. Kaya ako po is nagpapasalamat po ako kasi nung wala pa po ako dito is nasa kamunduhan talaga. Kaya kasi nung tinanggap ko na po si Jesus Christ is nagbago na po yung buhay ko at nagbabahagi na din po ng salita ng Diyos. Kaya yan lamang po, to God be the glory. Amen, amen. And ayun, it's a gift. Okay, so sa mga kapatid natin, sa mga kapatiran, we thank the Lord. Merong nagbahagi sa atin on a gift, okay, of eternity. Okay, na na-enjoy natin. And then sabi nga ni Sister Sheila na naipapass on din natin. Okay, because the one of the best way to give to make use ang gamit ng gift natin is to be a gift also to others. Di ba? So, bigyan tayo ng gift, regalo, di ba? Is that napakaganda, i-share natin itong regalo. Di ba? And I hope that this morning is meron tayong mga napulot ulit ng mga kaalaman ngayong umaga na ito. Baka merong mga comments dyan or baka may kasama ka pa kayo dyan, Ma'am Cherry. Pwede pa namang basahin. Meron pa tayong oras. Amen. Diba? Sabi namin, hindi kami mag-overtime. Joke lang. Ayan, si Ma'am Josie de los Santos Espilita sa, sa Power, sa Camp 6. Good morning po. Si Ma'am Emilia, sabi niya ngayon daw, favorite color niya na ang purple. At si Sir Erwin Vargas, sabi niya, good bless. God bless yan. Si Ma'am Tita,
At si Ma'am Nelda Bore, Ma'am Sheila, ayan, gising, ayan. Ma'am Heidi Claudio Sanet, good morning po sa inyo, ma'am. Si John Lloyd Caballar, kasama ito sa mga interns. At si, sino pa? Si Ma'am Virgie. Ma'am Virgie is watching, sabi niya. Asan pa? Wala na ako dito sa wala na sa akin. Pero kanina nakita ko si Sir Juni. Yan, wala kasi yung Facebook ko kanina eh. Wala na. Ayan, wala na rin silang makita dito. So, para sa mga kasama po natin, sina Ma'am Myra, sila yung maaaga kanina. Sila Ma'am Joyce yata. Yan. So, sa mga nandyan, kasama namin pero hindi po kayo nakapag-comment, ay salamat pa rin po sa pagsasama-sama natin. And of course, sa ating mga interns, 103 po yung viewers natin ngayon. Yan. Okay. It's good. Alright, so again, maraming salamat sa pagsama-sama natin ngayong umaga. See you tomorrow. Okay, hindi next week. See you tomorrow. Meron ulit tayong devotion ng 5 o'clock. You're always welcome to join us. Okay, ano man lang ang i-on nyo, ang inyong Facebook. And then, kahit kung ano yung mga kwan dyan, while you prepare, napaganda na instead of mga kung ano-anong mga music dyan, whatever. Maganda, ang umaalingaw-ngaw sa ating bahay is yung salita ng Diyos. Alright, so thank you Ma'am Cherry, Miss Purple, fine linen. Okay, and Sister Sheila, and of course, ang ating, ano yung description mo kay Ever loyal, ever faithful. Ever loyal, ever faithful sa kanyang ministry. Amen. Kaya pag nag-asawa to, ever loyal, ever faithful din eh. Ganon. Amen, Sir Mark. Alright, so, see you later sa ating midweek week service. Alright, so wala na announcement dyan. Of course, yung mga announcement ng ating pastor sa Facebook, sa GC natin. Okay, pakibasa po yung mga hinahanap ni Sir, si pastor natin doon sa kwan. And then yung mga requirements na kailangan i-prepare. Alright, so before tayo mag-end is tayo manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again for these messages na aming mga narinig. Maraming salamat sa nakapag-join po ngayong umaga na ito. Naway magamit namin ang inyong salita sa aming araw-araw ng pamumuhay. Thank you so much, O Lord, for your words. Thank you for the Bible, O Lord, and thank you for the verses na nabasa namin, naging basis ng aming pinag-usapan ngayong umaga na ito. And we pray for today, O Lord, give us safety sa lahat ng mga mag-aaral, sa lahat ng mga magtatrabaho, and make us productive for you, O Lord, for today. Again, we give you all the glory and praise. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen, amen. All right, so please continue to pray para sa ating mga delegates sa balikatan. May matutunan sila talaga after their activity doon. Good morning sa inyo dyan. Good morning mga interns. Ingat kayo sa inyong duty. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you, sir. Bye. It's hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey
the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,